Mamayang hapon ilalabas ng International Criminal Court Appeals Chamber ang pasya nito kung papayagan o hindi ang hiniling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niya, mapanayan po natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Paano ko kung aprubahan ng ICC Appeals Chamber yung interim release? Ano po mga inaasahan? Kung aprubahan yan, ang kanilang aaprubahan ay isang set of conditions and parameters of interim release. So, nandyan ang sino ang pwedeng makausap. Dapat restricted din, same as kung ano ang nangyayari sa kanya sa loob na yon. Both phone calls and actual visitors. Limitado ang kanyang paggalaw, saan siya pwedeng makapunta, at kung anong pang iba. At ito ay ibibilin sa host country. Pag-uusapan din kung paano siya makakarating doon, kaya may coordination dapat doon sa current state, kung nasaan siya, yung the Netherlands. Kung aaprubahan yan, kailangan stricto yung host country doon sa masasabing conditions ng kanyang pagstay. Malinaw dito na ang kanyang interim release ay hindi, kumbaga, bastang laya. Kailangan kung ano pa rin ang restrictions na medyo halos, katulad ng nandoon sa ICC, ganun din. Kasi hindi pa rin pwede na parang malayang-malaya siya. At importante para sa ICC, hindi siya pwedeng makapag-utos ng patatakasin siya, ng paggawa ng dagdag krimen. At hindi siya makakauwi ng Pilipinas? Isa yung pinag-iisipan kasi pwedeng ang host country ay Pilipinas. Pero mukhang malinaw kahit hindi disclosed. Yung ICC kasi nagre-redact ng mga bagay na, kumbaga, security risk both sa victims, sa witnesses, at saka mismo sa akusado. Opo. Hindi nila binanggit kung anong bansa. Pero medyo sigurado ako na hindi ito Pilipinas dahil mismong defense ang nagsabi yung bansa na ino-offer nila, malayo naman ito sa geographic location of the crimes. Saan ba nangyari yung kaganapan kundi sa Pilipinas? Opo. So third country naman ito talaga, maski defense, hindi inalok na sa Pilipinas makauwi. Yun ang tingin ko. Ito ba'y appealable pa sa kampo naman ng mga biktima? Kung hindi ito'y grant at kumbaga kami ang dehado, yung ICC, wala sa kanilang konsepto yung motion for reconsideration. Okay. Sa atin kasi may paisa na pwedeng Oo. MR doon sa korte. Opo. Ito na yung pinaka-Supreme Court nila. Palagay ko naman, at hindi na, although wala silang rules, hindi naman nila nire-reject agad-agad yung mga MR, may chance pa na pwedeng mag-MR. Pag-uusapan namin to doon sa kasalukuyang, parang may tumatayo kasi for victims ngayon kasalukuyang representative, yung Office of the Public Counsel for Victims. Pag-uusapan namin sa kanila kung ano ba yung best recourse. Pero kung ano't ano man, minimal o wala nga halos yung effect nito doon sa daloy o takbo nung hearing mismo, doon sa main case. Okay. Kung sakali naman pong nireject ng ICC Appeals Chamber yung interim release, ano po mangyayari? Well, kung nireject, in a sense, yung nabagit ko kanina, kami yung mapapanalo dyan. Opo. Kasi hindi siya makakalabas. Status quo, mananatili sa loob ng detention facility si Duterte. Kumbaga, hindi mananaig yung hiling niya na ma-interim release. At tuloy-tuloy na yung pagdinig sa kanyang kaso? Hopefully, ang nabanggit ko nga kanina, minimal or halos walang impact itong interim release doon sa main case. Kasi sa main case, may dalawang bagay na kumbaga makakaapekto. Una, yung tanong na may kapangyarihan ba yung ICC? Sabi ng pre-trial chamber, ito kung sa atin parang trial court, sabi ng pre-trial chamber, may kapangyarihan kami. Nakaapela na rin yan sa appeals chamber na parang Supreme Court ngayon. Wala pang pagpapasya. Yan ang posibleng i-announce ulit o magkaroon ng parang katulad ng ganito ng reading of or delivering of the decision. Pangalawa, sinabi niya na hindi ako okay
I am not fit to stand trial. Nasa pre-trial chamber pa yan, unfortunately, dahil na rin sa due diligence ng defense, may nasilip na isang expert na hindi naman okay dahil suspendido sa home country niya. Medyo na-delay yan. December 5 ang deadline ng reports ng experts patungkol sa fitness to stand trial ni Duterte. December 12 pa, may deadline pa yung parties kasi independent ito, pwede pang mag-comment yung prosecution, defense, victims. Opo. Kaya walang linaw patungkol sa fitness to stand trial this year. Okay, sa paliwanag niyo, Atty. Conti, aprubahan man o i-reject ito palang interim release ng dating Pangulong Duterte, technically para pa rin siyang nakakulong. Oh yes, oo. Kasi yung trial, hindi ito pagpapasawalang sala sa kanya eh. Ang interim release ay may dahilan para palayain ka to enjoy your liberty. Okay. Because presumption of innocence. Pero kung ang tingin ng korte, hindi ka nasisipot voluntarily. Or kung tingin niya parang mag-interfere ka doon sa proceedings, abay hindi ka papayagan. Opo. At yun yung nakita na ng pre-trial chamber. Pero mamaya po na decision ng interim chamber na yan, appeal, pumirma po ng waiver ng dating Pangulo at hindi siya dadalo sa pagbaba ng desisyon mamaya. Mayroon po bang implikasyon nito? Well, wala naman. Hindi ito ikakadele o ikakatigil ng proceedings. At yung representative niya ay yung abogado niya. Kaya considered na present yung kampo niya. So tuloy na yung confirmation of charges by September. Hindi ka pa nga po kasi may dalawang bagay Okay. na nirate siya. Yung nabanggit ko kanina, Opo, sabi opo. niya, walang kapangyarihan yung ICC. Kapag walang kapangyarihan yung ICC, wala na, tapos ang lahat. Maski yung pending issue or yung pending warrant kay Bato, kung totoo man yun, abay mabubura. Kasi walang kapangyarihan yung ICC. Opo. Ni-reject ng pre-trial chamber, pero naka-appeal sa appeals chamber. Pangalawang issue niya, hindi na ako okay. Parang, kumbaga, ulyanin na ako, hindi ko na kayang magbigay ng instructions, hindi ko na kayang masundan. Ito personal sa kanya. Siya lang ang, kumbaga, makakawala kung ganun yung reason. Nasa pre-trial chamber pa, wala pang pagpapasya. Maraming salamat, ICC Assistant to Counsel, Atty. Cristina Conti. Ingat po kayo. Salamat, ingat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.